That was the song coming from Red Foo, one of today's birthday celebrants. He is part of the duo LMFAO with his nephew, who goes by the name Sky Blue. All right, and a cool fact about Red Foo, in case you don't know, in case you guys don't know, do you guys know he was former classmates with Will I Am of the Black Eyed Peas, and may isa pang sikat na artist, I forgot his name na dati niya ring classmate. I think, let me check. I have it here on the list. There you go. What's his name? I forgot. Si Goon Rock. There you go. Okay. All right, so hey, welcome back. It's the Morning Brew, September 3 edition. Today's Thursday. And right about now, we have somebody here at the station from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, our BSP representative right here at the station right now. And she is here to tell you guys about something that everybody needs to know. Okay? Isang bagay na lahat po tayo ay kailangang malaman sa tingin ko lang. So, it's really, really important that you guys listen to what this lady has to say. Ayan. Pero first and foremost, pabatiin muna natin siya. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Lourdes Laconsay of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hello, ma'am. Magandang morning DJ. Po sa inyo. Magandang morning sa iyo and sa lahat ng mga nakikinig sa iyo. Welcome to the station. Welcome back, I mean. Back. Yeah. I'm back. Yeah, she's back. Ayan. Nandito si Ma'am Lourdes ngayon to tell you guys about our money, of course. You take it away. Okay. Okay. So this morning, I'll be giving a very, very important information about demonetization. So what's this all about? Demonetization. Medyo tongue twister yan, no, DJ? Pero tingnan na lang natin kung anong ibig sabihin ng demonetization. Okay. So doon tayo mag-umpisa sa demonetization. So let's define that word first. Okay. So demonetization is a process of removing the monetary value of our currencies. So removing yes, the monetary value. Meaning, sige, lapag muna natin ito, madam. Baka makawit tayo. Okay, tatanggalan na natin ang halaga ng ating mga lumang pera. Ayun, luma. Ayan. Okay. Hindi yung bago, syempre. Bago yan. Oo, bago. Yung mga luma, yung mga anong year pa ba to? Ayan, yung sige. ginamit, yung mga luma na yan. Sabi nga natin, it's a process. So, meron tayong involved na timelines dito. No? But first, let's define kung alin nga ba yung mga luma. At let's distinguish kung alin yung characteristics nung luma dun sa bago. Okay. So, ang ating pong mga lumang serye ng salapi o yung tinatawag nating new design series, Okay. it came out more than almost 3 decades na, no, DJ? 1985 pa to lumabas. And we've been using it for almost 30 years. 1985? 1985. Including the 500 and the old 1000? 1985 So, pa ba yung mga yes, yun? opo. Wow. So, ano bang, Kalain mo, no? paano ba Tagal na. natin malalaman kung alin ba yung mga new design series o yung lumang serye, no? Ito yung meron tayo ditong 8 denominations from 5 pesos up to 1,000 pesos. So if you're still familiar, yung 5 piso nating green, Papel pa yun noon, ano? yung Hindi po yung coins, ha? Hindi yung coins. So ang de-demonetize natin o tatanggalan natin ng halaga, DJ, yung mga papel lang. Papel. So yung paper bills natin. Wala po tayong mangyayaring demonetization o pagtatanggal ng value sa coins. Sa coins. So kahit lumang-luma pa yung coins nyo, may value pa yan. Ganun ba meron yun? din mga coins na meron din. yung mga Dati pa. Dati alam na demonetize. Demonetize na o hindi na natin ginagamit. So, Okay. yung currently ginagamit pa natin na coins, magagamit pa natin yan. Pero what we are into now is the demonetization of our paper bills. Okay. Particularly yung lumang serye. Again, ito yung mas nauna nating nakilala, no? Ano ba yung distinction, no? So sabi natin ang new design series yung luma at ang bago naman may pangalan din yan, DJ, no? New generation currencies. New generation Yung bago. Okay, yung mas makukulay, mas colorful. So this time 6 na lang yung denomination nito, DJ. Yan yung mga ginagamit na natin ngayon. Okay, from 20 piso up to 1,000 piso. Ano ba yung
main distinction nila o pagkakaiba nila. Bukod dun sa kulay na mas pinatingkad, mas colorful, yung kulay ng ating mga bagong serye na lumabas noong 2010. 2010. So if you will remember, that was December when we launched the new generation currencies. December 2010. So we've been using two kinds of series. Dalawang serye sabay natin ginagamit for almost 5 years na, no? From 2010 up to this year. Dalawang serye ng salapi ang ginagamit natin ng sabay. And now, nandito na tayo dun sa turning point natin kung saan tatanggalin na natin yung luma at dun na lang tayo maggagamit sa mga new series. Okay. So mas colorful ang bago, and please take note of the BSP logo. Doon lang po sa mga bagong serye natin makikita yung BSP logo, yung kulay blue logo. Dominantly blue. Yes, dominantly blue na merong animal dyan. Ano ba yan? Philippine Eagle. Philippine Eagle. So yan yung serye ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung bagong serye, may logo ng BSP, yung luma, wala. Old logo pa yun. Old logo ng BSP. So tingnan nyo po yung may ibon na eagle, yun yung bago. Tapos sa ilalim ng eagle may 3 stars. Oo, may 3 stars. So, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yeah. And the other distinction also would be the serial numbers. Serial numbers. Oo, Okay. tingnan po natin yung serial numbers ng mga bagong serye. Ito yung asymmetric, we call it increasing in size. So mula maliit hanggang palaki ng palaki, Patangkad ng patangkad. patangkad yung font niya. Parang kung naalala nyo sa elementarya, find your height. Find your parang height. And dun sa luma natin ay hindi ganon. pantay-pantay. Diretso lang yung serial numbers. Yes, equal height, equal thickness, pantay-pantay. So yun yung talagang very noticeable doon sa ating pera aside from the color. And minsan talagang manonotice din ng lahat, no, mas pinabata o mas medyo younger looking ang ating mga mga portraits, yung mga presidente o senador na nandyan. So ayan ang pagkilanlan na pwede nilang gamitin. At syempre kitang-kita naman for 500 piso sa luma, si former Senator Benigno Aquino ay junior, siya ay nakahalumbaba, no? Medyo malungkot siya dyan. Pero dito sa bagong serye, masaya na. Kasi dalawa na sila. Dalawa na sila. Sinamahan na siya ng kanyang wife. Ni Tita Cory. So, everybody's Tita Cory. Oo, ang luma, yung malungkot si Nino, yun ang ide-demonetize. Along with the other denominations. At yung bago ay itong masaya na siya at colorful. So if you will ask, meron lang kaming 3 points for us to remember. 3 points? 3 points. Pakinggan nyo to, tandaan nyo ha. Una, nag-anunsyo na po ang Bangko Sentral ng demonetization o pagtatanggal ng halaga sa ating mga pera. Ikalawa, hinihikayat na ang lahat na gamitin natin ito at ilabas na. Yung mga luma. Yung mga luma. Kasi nga naman, i-demonetize na. Kung itatabi nyo pa yan, paano pag na-demonetize na? Yan, pag-uusapan natin yung timeline. But the third point would be, we are asking for everyone's help. Ayan, para ipakalat o ipalaganap yung information na ito. You're very correct, DJ, no? Sa pakikinig lang nila na ito, maraming makakakinig, marami tayong ma-reach out, and the people na kalat pa nila. Yes. Those who would be able to get this information, responsibilidad po natin na ibahagi o ipakalat pa o sabihin pa sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak. Tama po yun. Dahil tayo ang gumagamit ng pera na ito. Kaya tayo ang may responsibilidad na ipakalat ang impormasyon. Yes, tama. And these posters are everywhere din siguro. No? Yes, makikita they will niyo po be everywhere. Dito sa SBMA, medyo marami na po tayong posters sa mga na ganito. establishments, mga bangko. Yan. Meron tayong Olongapo Subic Bay Bankers Association. Sa mga money exchange. Yes, lahat ng mga establishments who are handlers of money, in-encourage po namin kayo to get a copy of this poster. Pakidikit po sa inyong mga establishmento. Nagbigay po kami nito sa mga bangko. Siguro mag-iiwan din kami, DJ, dito sa station. Sure po. Sige po. Gustong makahingi dito ng kopya ng posters, mag-iiwan po kami sa station. That would be nice. Several copies. You can claim it here.
para po makita ng inyong mga empleyado, ng inyong mga kliyente. Punta na tayo, DJ, doon sa sinasabi nating timelines. Kailan ba magde-demonetize? O ano ba ang involved na mga dates to remember dito? Ayan. So, di ba meron tayong live streaming dito, no? Opo, nakikita naman tayo sa internet. Meron tayong color coding, no? If you can notice, green, but says yellow and red. So, green, yellow, red. Oo, ano ba? Associated natin to sa stoplight. Very strict na traffic rules dito sa SBMA. Okay. So, green. Green means go for 2015. So, yan yung katapat na year niya, no? So for 2015, go pa po tayo sa paggamit ng ating mga lumang serye. Lumang bills. Oo, lumang bills. Up to the last day of this year, 2015, we can still use, we can still pambayad, panukli, pangbayad sa anumang transaksyon, uri ng transaksyon sa kahit saang establishmento o bangko. Bawal pang tanggihan ang ating mga lumang serye. Ayan baka pag tinanggihan po kayo, hindi pwede yun. Pwede pa. For 2015, you guys can still use the old bills, right? And for 2016, ang color naman natin ay yellow. Ayan. Slow down na. Pagdating ng 2016, wala na, hindi na natin maaring gamitin ang ating mga lumang serye. Pangbayad at panukli. At panukli sa anumang transaksyon natin. But, there's a but. Yes, there's a but. Di ba naman tayo pwedeng malungkot noon o mag-alala, no, DJ? Dahil hindi mo na nga ito pwedeng gamitin sa anumang transaksyon. Pero kung meron ka pang hawak nito, maaari mo pa itong i-deposito o ipapalit sa kahit saang bangko. At BSP. At BSP at sa offices. BSP mismo. So, the nearest BSP branch, so I came from BSP San Fernando branch. Regional, am I right? The regional we have BSP? 3 regional offices. But aside from those 3, meron pa po tayong 22. I'm sorry, 19 branches. So all in all, we have 22, no? Plus the 3 regional offices. So I belong from ako po ay galing sa opisina ng BSP San Fernando branch. And we are located in City of San Fernando, Pampanga. And you came all the way from San Fernando para inform lang kayo, guys. Ayan, kudos to Madam Lourdes. Yes. Ayan. And then, moving on. Again, hindi na natin siya maaring gamitin pambili, panukli, pero maari pa natin siyang ipapalit sa kahit anumang opisina ng Bangko Sentral or any bank. So, wag na po kayong pumunta sa Pampanga. Dito lang sa Any bank pwede. This is from January to December of 2016. Ayan, tandaan nyo yan, one whole year. One whole year pa. For exchange, deposits, o kahit anumang transaction. So, wag na po sana tayong magpa last minute pa. Doon na lang natin papapalit sa medyo latter portion of 2016. Baka maghabol kayo, makalimutan nyo. Lalo na kung yung nakatabi sa inyo, baka milyon-milyon yan. Ang dami yan. Meron pa. Sayang. We've known many stories of people na naabutan ng demonetization. Kung naalala po ninyo yung ang bagong lipunan series, no? Nagtabi. May mga nagtabi? Oo. Pag nung nilabas na nila, demonetize na. Wala nang halaga. As in, tinabi nila sa kanila lang, ano? Hindi sila nagbabangko. Hindi sila nagbabangko. Tinatago nilang sa mga baol, sa ilalim ng kama. They have trust issues. Kaya nakatabi lang sa kanila. And reminders for the public and also to the banks, kahit hindi daw po tayo kliyente ng isang particular na bangko, the banks are mandated or required by the BSP to give service sa exchanges ng ating public. Ibig sabihin, wag po tayong mahiyang pumasok sa isang bangko kahit hindi tayo kliyente dito para lang magpapalit ng ating old notes. Kumbaga kasama sa trabaho nila yan or sa guidelines ng na inisyu ng BSP na minsan, di ba tayo, DJ, nahiya tayong pumasok sa isang bangko pag di naman wala kang account doon or wala ka namang check-in nila na hawak. Tama. Kaya, for this year, for 2016, huwag tayong mahiya. Kahit saang bangko yan, kung ano yun yung pinakamalapit sa'yo, doon ka pumunta at magpapalit. Alright. And for 2017, ito na yung very, very crucial year, no? Red na yan. Stop na talaga. Stop na. Totally no value na po or demonetize na ang ating mga lumang serye. Wala nang halaga. Lumang salapi, wala nang halaga kahit po
pumunta pa kayo sa anumang sangay ng Bangko kahit sa Sentral. BSP pa mismo. Kahit sa BSP pa po, hindi na po Sus, kayo Mariosep. mapapalitan from the start of the year 2017. So Wag meron naman. lang tayong isang taon na palitan. Hindi na po siguro to magiging mahirap para sa atin na ilabas ang ating mga lumang serye. And Ayan. for starting that year, totally, solely ang new generation currencies na lang o yung bagong serye Bagong ng salapi serye. na lang ang ating gagamitin na pambayad, panukli sa ating mga transaksyon. Now, when we said red light na sa 2017, this is as early as January 1. Yes. Effective immediately. January 1, 2017, stop. Wala Stop na. na. Wala. Wala nang value yung old bills. Kaya napaka-importante pong ipakalat ninyo sa mga, lalo na yung may mga kakilala dyan na, Yes. na alam nyong nagtatabi ng pera, hindi nagbabangko, gaya nung minention mong example kanina. Di ba? Meron talagang ganun eh. Meron talaga. Meron silang sariling baul, meron silang sariling, what do you call that? Vault? Yung mga, may mga Oo, maalkansya. high-tech time delay vaults and tama. yung mga ganon. Meron silang sarili. Dahil mayaman sila, kaya nilang bumili. Yan. They can store their money. Yeah, let them know. Madi-devaluate na po yung, madi-demonetize na. Yun yung the term there. Demonetize. Demonetize. Tatanggalan na ng halaga. Wala nang so halaga. again, the three points that BSP would want to tell our listeners, no? Nag-announce na po ang Bangko Sentral ng demonetization. Hindi na Tinatanggalan nagkulang. na ng halaga. Proseso po ito na sinisimulan na ngayon. Ikalawa, hinihikayat ang lahat na ito ay gamitin at ilabas na. Ilabas na. Ayan. Yung mga old bills. Natin. Kung ayaw nyong gastusin, gusto nyo pa rin na nakabolt, at least papalitan nyo muna. Tama. Pwede po yun, ano? Pwede. Papalitan muna. Kunyari, I have 1 million, puro lumang, o palitan nyo to, puro 1 million na puro bago. Gagawin ng bangko yun. Yes. O, ulit yung yun naman itago pala mo, eh. diba? Tago mo uli. Pinalitan lang. Yes, pinalitan lang. And lastly, the third point would be we are giving the responsibility, we are sharing the responsibility to the public na ito po ay inyong ipakalat or ipaalam din sa lahat ng mga na inyong gustong pagsabihan nito dahil ito po ay isang impormasyon na kailangan alam ng lahat. Alam ng lahat. Kaya nga, thank you for your station because inallow niyo po kami to do this public service. Pleasure is ours. Yes. As long as it serves the public, walang problema. Ayan. May sukli pa. Ayan. Okay. Anything else you would like to add, ma'am? Meron lang tayong gustong i-remind din, no? So, if yung ating mga pera, di ba, meron siyang thread or meron tayong parang yung parang, sako ng yeah. bigas na ano, yung thread embedded on our paper notes. Nasa gitna po ba yun? Oo, Or basta yun, iba-iba? parang nakatahi na thread doon na colorful na nag-change ng color. So we call it security thread or Security embedded thread. security thread. Diba Okay, sa 20 piso and 50 piso, diretso lang yan, no, nasa loob. But for 100 up to 1,000, para siyang DJ, naka-embed nga, nakatahi Naka-embed, or nakatahi. parang yung lines ng kalsada natin, di ba? Alternate yung guhit-guhit. So, windowed security thread. Reminder for all, kapag po ang inyong perang natanggap ay wala ng thread, no value na po ito. No value. Yes. Kasi yung iba minsan pinaglalaroan, ano? Tinatanggal, hinuhugot. And the counterfeiters, kaya naman nila yung tinatanggal kasi kinakabit nila or nilalagay dun sa mga ginagawa nilang counterfeit notes. So, Inaani nila para sa Sus Mario. kaya isang Kalain guidelines mo. po yan ng Bangko Sentral. No value o wala ng halaga ang mga pera kahit ito po ay genuine. Sabihin, tunay na galing sa Bangko Sentral. Pero tinanggal yung thread. tinanggalan ng thread. Intentionally tinanggal yung thread. Meron naman minsan kasi sa kalumaan na natatanggal na. Malalaman ng BSP kung ito ay sinadyang tanggalin. Imposible namang matanggal kung bago pa yung bill eh. No? Minsan kahit talagang sobrang luma na yan, nakalabas na. Basta hindi mo hugutin, Hindi yan mo matatanggal. hugutin, nandoon lang yun. Yeah. So, ingat po tayo sa pagtanggap ng sukle o yun nga, pagtanggap Tingnan ninyo. Ugaliing Nandun pa ba yung thread? magbayad at tumanggap ng sukli saan? Sa maliwanag na lugar. Well-lighted area, kaya yung mga cashiers, we remind them na dapat properly lighted yung inyong mga workplace or work area para walang lusot ang mga counter. Karamihan talaga ng misteryo sa madidilim na lugar. kaya tama yon. Sa well-lighted nyo, tingnan nila. Yeah. All right. Okay. How about some greetings? May mga gusto kong batiin or anybody would like to? This will be posted on your official pages anyways. Yes. Yeah. So,
we are thanking those institutions or associations na talagang continuously tumutulong sa Bangko Sentral. No? I mentioned our bank associations here in Olongapo, yung ating OSBA. No? OSBA. Yes. Salamat sa kanila kasi sila po yung aming help or mga tumutulong sa sumusuporta pagbigay ng information sa ating mga clients. Pakidikit lang po sa ating mga branches ito pong mga posters na ibinigay ng BSP, and for those na wala pa coordinate lang sa inyong mga officers or president at sila yung bahalang humingi pa ng additional materials sa amin. We also like to thank yung ating SBMA Tourism Department. Kanina nag-visit ako sa office ni manager. Si ma'am. Thank you po, ma'am, for allowing us to give information, lalo na for your upcoming Tourism Week, DJ, no? Oh, yeah. Opo. This coming September. Yes. Ikaw daw yata ang host nun. Kami po ni DJ Double B, along with that pogi guy there. For some of your activities, we will be, penetrating. You guys will be dropping by. Yes, to give promote the public, promote the info, give this info. I mean, show them disposers at yung iba pa naming materials. So we hope that we could go hand in hand. Thank you for the partnership po ng BSP, Bangko Sentral, San Fernando branch, sa SBMA. Of course, thank you sa chairman natin. Yeah, of course. We just had our Stakeholders Awards and Appreciation Lunch. Nag-attend si chairman doon. August 7 sa San Fernando. No? So with that, mas madali nating mas-spread yung information, mas maraming makakaalam at walang makakaalpas na impormasyon na mahalaga, lalo na pagpatungkol sa pera na napakahalaga naman sa lahat. In addition to that, I think it would be best if you post this also on ATMs. Yes, kasi there are times na mahaba ang pila sa ATM. Habang naghihintay. Nakikita nila. Alam mo, DJ, reading material for them. Kanina, when we were having our breakfast dun sa dito sa isang gas station dito na merong convenience store, notice merong dalawang mama na talagang nakatitig sila dun sa poster na dinikit namin dun sa sliding door ng store na yon. And then talagang na-capture ko pa nga sila At that's nice. Nakita ko, naglabas pa talaga ng 1,000 peso bill. Chinek niya. Talagang, seriously, kino-compare niya or tinitingnan niya yung pera niya dun sa poster na dinikit namin. He's making sure. These materials, pakilagay po, pakidikit, para makita ng ating mga public. All right. And also, if maybe you can give me a copy na pwedeng i-paste or i-post sa Facebook or Okay, so I'll be checking on your you PM me. Okay, so thank you, Madam Lourdes Lacunsay, for spreading this important piece of info sa mga kababayan natin. Thank you so much. Maraming salamat din. All right. And we are thanking you from BSP San Fernando branch. All right. Pleasure is ours. And we will now go back to playing the songs coming from today's birthday celebrants. Here's another birthday celebrant for today. He owns this former #1 song in the Billboard Hot 100 singles chart. #1 a couple of weeks ago. This is Omi. Featuring Felix Jane, and this is called Cheerleader. 895 My Subic Bay Radio.